Network News. Sa mga Pangasinense, masantos siya kabuwasan, alas 7:26 na po ng umaga. Samantala pagbansag sa bansa na ISIS training hotspot, hindi katanggap-tanggap ayon sa Pangulong Marcos ang Pilipinas, hindi raw pugad ng terorismo. Detalye ng balita mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alegasyong ginagawang training ground ng terorismo ang Pilipinas at iginiit na matatag ang bansa laban sa banta dahil sa konkretong aksyon ng mga otoridad at sakripisyo ng Armed Forces of the Philippines. Sa ika-9 anibersaryo ng AFP sa Campo Aguinaldo, sinabi ng Pangulo na nabuwag na ang mga teroristang grupo at napangalagaan ang kapayapaang matagal na pinaghirapan ng bansa na naging resulta ng mga operasyon ng pamahalaan. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga mapanlinlang na pahayag na minamaliit ang mga tagumpay ng Pilipino sa usapin ng seguridad at tiniyak na mananatiling alerto ang pamahalaan laban sa anumang banta sa kapayapaan. We also reject in the strongest term the recent misleading claims that portray our country as a training hotspot for terrorism. For years, we have acted decisively to dismantle terrorist networks, to secure communities, and to sustain our hard-earned peace. To dismiss these gains with unfounded speculations is not acceptable. Nevertheless, we remain vigilant. We will not let deceptive narratives distract us nor weaken our resolve. We bring forward a modern AFP that is capable, credible, and steady. An AFP that is strong to deter threats, disciplined to prevent escalation, but principled to protect peace. Kinilala rin ng Pangulo ang katapangan at dedikasyon ng mga sundalong ginawaran sa okasyon na anyay huwaran ng tapang at serbisyo sa bayan. Kasabay nito ay giniit ni Pangulong Marcos ang pangako ng administrasyon na palakasin ang kasundaluhan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bagong base pay schedule para sa military at uniform personnel na magsisimula sa 2026. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News.